Ngayong araw ay pupuntahan natin ang iilan sa mga kilala at binabalik-balikan na pasyalan dito sa Palawan. Kabilang sa mga hindi natin dapat palampasin ay ang pagiging tahimik, payapa at walang kasing tulad na ganda katulad ng inyong nakikita. Pero tandaan, dapat palagi kayong handa sa mga bagay na posibleng mangyari, katulad ng pagbabago ng panahon, kung minsan mainit, minsan na may biglang umuulan. Finally, we made it! Grabe yung sinuong namin. Grabe. I will not recommend this as an adventure na pag umuulan dito sa Mother Tree. Siguraduhin po natin na kapag tayo mag-adventure dito, walang ulan, because even a normal bike can actually go up, pero ADV 160 conquers all. Woo! Thank you, thank you! So yun guys, so for today's video, nandito tayo ngayon sa may San Jose, sa may Shell gas station. Ito yung meeting place namin ni Sir Moto Rides. At habang kami umaabante patungo sa aming destinasyon, ay meron kaming nadaan ng isang farm na kung tawagin ay Tikva Incorporated. Ito ay matatagpuan dito sa Purok Kasikaan, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City, Palawan. Nagpasya kami ni Motoride na tingnan ang loob ng farm na to, at dito nakita namin ang mga tanim nilang palay at iba't ibang uri pa ng mga halaman. Isa sa pumukaw ng atensyon namin ay ang sinabi ni Sir na meron daw ditong inaalaga ang mga tilapia, kaya agad kami nagpaalam kung pwede ba namin itong tingnan. Last 2 months nakapag-harvest na po kami. Sa ngayon medyo maliliit na siyang kila. Sa isang kilo siguro mga 8 hanggang 10 pieces. Isang kilo, 8-10 pieces. Oh, so mga normal, mga ganito. Opo. Mga ganito kalalaki. Pwede na. Ayan guys, oh. So ito may farm ito. Sa inyo pa ito, sa ako pa hindi na, sir. Hindi na po. Iba na. Yung doon, sir, ano yun? Yung pwede rin yun doon. Mayroong mga tilapia rin yan doon kaya? May mga dalag. Opo, may mga wild din. May mga wild tilapia and wild dalag daw. Ayos. Ang lalaking nakausap namin ni Motoride ay ang manager ng farm na ito. Kaya matapos naming tingnan ng mga isdang tilapia ay agad niya kaming inaya upang tingnan din ang mga mushroom na kanilang inalagaan sa lugar na to. Ito yun, guys. Dito na rin yung growing house namin. Ito rin na yung growing house. So basically, mahirap po bang magpalago ng mga mushroom? Hindi naman siya ganun kahirap, pero kailangan mo nagtaba. Ang proseso ng pagtatanim, mga ilang linggo or ilang buwan? Ang pagtatanim po kasi, after niya mataniman, wait pa po ng mga 1 month. So kung babalik ako, ma'am, mga kailan ako pwedeng bumalik para makita ko na meron na itong malago na ito? Mga kailan ang pagtatanim? Mga bukas o sa araw. Oh, talaga? Siya tumatagal. Oh, talaga? Mabilis lang po So, yan ibig siya. sabihin, ito mabilis lang pala itong lumago itong mga to. So, ilang araw lang po ito? For example, ito nakikita natin na to. Ilang araw lang po ito? Mga bukas or sa Oh, araw. talaga? Ang bilis pala ng harvest Bilis. ito. So, may bull na yan siya. Ilang araw lang, pwede lang i-harvest. Wow. Hindi ko lang siya mapapansin. So, ngayon, kagayan, parang wala kang mapapansin na bunga. Then tomorrow, Okay. So, yan. Dito yan sa Tikva Farm, ha? Itong kanilang nursery ng mga mushroom. So, namiss ako kasi first time ko makakita ng dito pala yung procedure niya. Tapos, ilang araw lang, itong mga nakikita natin na parang maliliit na yung sipol, ay ma-harvest na sa pang ilang araw. 1 or 2 days, can you imagine that? Ayan, maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. At matapos na nating makita at makakuha ng kaunting kalaman patungkol sa mga mushroom, ay nakita din natin na mayroon din pala sila ditong inalagaan ng mga pugo upang paitlogin. Dami, oh. Paano nyo ina-harvest yung itlog? Ay, yun, ito yung may itlog na, oh. Ayun, may itlog, oh. Yan tuwing hapon po, sir. Ayun. Kulik na lang. Ayan, tuwing hapon. So, sa isang araw, sir, mga ilang itlog ng pugo, sir, ang na-harvest natin? 70%. So kung halimbawa 20 sila, mga nasa 17, 15, mga ganun. Ano yung pagkain nila, sir? Feeds lang din po, feeds lang. Opo, feeds. Para sa pugo talaga.
Para sa pugo daw. Oo nga naman, kasi pag pinakain mo to ng pagkain ng baboy, baka ang lumabas sa itlog nila, baboy. Sa ating ang saglit na pagdaan ay aking nalaman na kahit sa ating mismong mga bakuran ay maaari tayong magsimula. Pag-aalaga man ng mga isda, pagtatanim ng mga halaman o pag-aalaga ng mga hayop. Katulad ng sinabi ni ate, hindi naman mahirap. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo nang magtanim upang meron tayong anihi. At sa pagpapatuloy ng video na to, atin namang pupuntahan ang tinatawag nila na Turtle Bay, kung saan sa lugar na to, pinoprotektahan at pinangangalagaan ang mga buhay ilang, lalong-lalo na ang mga pawikan. Iniingatan din nila ang mga itlog nito at sa katunayan, meron silang nakatakdang lugar para lamang sa mga itlog ng mga pawikan. Yung mga numbers na yan at saka letters na yan, yan ang indication kung kailan, saan at ilang piraso ng itlog yung mga nahuli. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng unti-unting pagkaubos o pagkasira ng ating mga likas na yaman, ay meron pa ring mga organisasyon o grupo ng mga tao na nangangalaga sa mga likas na yaman na meron tayo. Sana paglipas ng panahon ay matigil na ang mga paghuli o pagpatay sa kanila. Mangibabaw nawa sa ating mga puso't isipan na sila din naman ay dapat pahalagahan.